Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Mga kabayan, isa-isang ginisa ni Senadora at Presidential Sister Amy Marcos ang mga opisyal ng gobyerno na may pakanauna sa likod ng pagpapaaresto ng ICC dito kay dating Pangulong Duterte. Sa ginawang pagdinig sa Senado, naglabas ng pagkadismaya si Senadora Amy Marcos sa gobyerno mismo ng kanyang kapatid si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman, ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. Ayon naman kay Senator Lourdes Bongo, walang saysay o useless ang lahat ng gagawing pagdinig sa Senado dahil nasa kamay na ng ICC si Pangulong Duterte. Ayon pa sa Senador, kung nagawa ng gobyerno ni Marcos na ibigay si Duterte sa kamay ng ICC sa loob ng ilang oras, dapat na ibalik din nila ito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, dumalo naman si Vice President Inday Sara Duterte via Zoom line kahit nasa Netherlands siya. Ayon sa pangalawang Pangulo, political attack ang lahat ng ito, kaya patuloy na dinudurog ng kampo ni PBBM ang kanilang pamilya para tuluyan itong mawala bilang balakid sa kanilang political ambisyon sa darating pang mga panahon. Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish
political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Samantala, huli si DILG Secretary John Vic Remulla at ang ama nito na si DOJ Secretary Boying Remulla matapos ang kanilang pakikipagsabuatan kay PBBM at iba pang opisyal ng gobyerno para pagplanuhan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ipadala ito sa ICC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, ipinakita ang isang interview kay Remulla ng isang news personality noong March 13 kung saan ay natanong si Remulla kung siya ang nasa likod ng pagpapaaresto kay Duterte. Sinabi ni Remulla na walang pagpaplano bago noong araw na inaresto si Duterte. Bagam sinabi niya sa isang panayam na sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., National Security Council Advisor Eduardo Año at Defense Secretary Gilbert Teodoro ang nag-group effort o nagplano ng lumabas ang arrest warrant laban dito kay dating Pangulong Duterte. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. we were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier- in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me make- Ano ang masasabi mo dito, kabayan? May patutunguhan kaya ang ginagawang investigasyon sa Senado para managot ang mga nagpadala kay Tari Digong sa ICC? At kung maibabalik pa kaya sa bansa ang dating Pangulo? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bakit isinuko ang kapwa Pilipino? Ito ang pangunahing tanong ni Senador Amy Marcos sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ilan sa mga opisyal na dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Christine Remulla, National Security Council Director General Eduardo Año at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kasama rin sa guest list si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga Philippine National Police officials na sina PNP o Police General Romel Marbil at Police Major General Nicolas Torres III. Tanong ni Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Amy Marcos sa kanyang opening speech, bakit isinuko si Duterte na parang walang sariling bayan. Ito ay habang may sarili rin namang mga batas ang bansa na dapat manaig at hindi ang ibang bayan. Kung magagawaan niya ito sa dating Pangulo, maaarian niya itong magawa sa iba pang individual. Ang hustisya niya na itinataw o itinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya kundi pang-aalipin dahil hindi niya ito hindi niya tayo alipin kundi mga Pilipino. Question naman kay kinisyon naman ni Senador Christopher Bongo kung bakit umabot sa ganito, kung may umiiral na hustisya sa bansa at bakit pinayagan ito ng gobyerno. Kung kaya niya dalhin agad doon sa The Hague, Netherlands si Duterte, dapat kaya rin dalhin ito papalik sa loob ng 24 oras. Pinuna rin nito ang di pagpayag sa paglapit ng doktor kay Duterte nang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport bago o sa oras na ito ay ideresto upang matiyak ng doktor
ang kalusugan nito dahil 80 taon na ito at may 27 gamot na ininom habang nangangailangan ng medical attention. Hindi lang anya ito issue kay dating Pangulong Duterte, kundi mahalagang usapin ng soberanya. Sa pagtatanong naman ni Senador Marcos sa mga opisyal ng mga dumalong ahensya ng gobyerno, sumang-ayon ng mga ito na hindi na miyembro ang ICC o hindi na miyembro ng ICC ang bansa. Ngunit paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, walang jurisdiction ang ICC sa bansa, ngunit may jurisdiction sa individual na nakagawa ng krimen. Sagot naman dito ni Senador Marcos ay hindi naman nililitis ang buong bansa, kundi ang individual. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier- in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But just it's already I'm a very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To diniscuss discuss the rumor, ng ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Yun na nga nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president. Simula na ng batas na kapulungan ng Kongreso o dyan sa panig ng Senado, partikular na ng Senate Committee on Foreign Relations, ang pagdinig sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ito ng presidential sister na si Senator Amy Marcos at yan ay sinimulan sa pamamagitan ng pagpresenta ng ilang kaganapan noong dinakip o inaresto ang dating Pangulo.
Kasama na ang isang mensahe mula kay Senator Christopher Bongo na dating nagsilbi bilang Special Assistant to the President sa unang 3 taon ng pagsisilbi ni dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Binigyang din ni Senator Go na mistulang walang saysay na ang pagdinig dahil masyado ng huli ang lahat ng ito dahil wala na si Duterte sa Pilipinas kundi hawak na ng International Criminal Court. Iginit din ni Senator Go na kung gaano sana kabilis hinuli at ibinahe ang dating presidente patungo ng Dahig ay ganun din sana kabilis na maibalik sa Pilipinas. Kabilang sa mga inisyal na dumalo ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil at Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre III at maraming iba pa. Umaga noong Marso 11 nang maaresto ang dating Pangulo paglapag nila dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinagabihan ay tuluyan na siyang nailipad papunta ng Dahig sa bahagi ng Netherlands. Dumalo nga online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations itong si Senator Christopher Bongo ukol nga sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni Go na too late na nga ang ikinasang pagdinig ni Marcos ukol sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Anya tila walang saysay ang hearing kung hindi na may babalik ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Narito pakinggan natin ang paunang pahayag nitong si Senator Christopher Bongo. Respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Yan ang paunang pahayag ni Senator Christopher Bongo dito nga sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Sinabi rin ni Go na ilang beses na rin nagsisinungaling itong si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. At ayon sa senador, nagtanong raw kasi siya kay Fajardo kung saan sila pwedeng pumunta sa Ninoy Aquino International Airport kung saan nga inabangan nila itong pagdating ni Duterte. Tinakbuhan daw siya ni Fajardo at inisnab siya. Umapila si Go kay Fajardo na magpahayag lamang ng katotohanan alang-alang sa bayan. Mandato raw nito na maging loyal sa bansa at sa watawat ng Pilipinas. Narito pakinggan pa natin ang pahayag nitong si Senator Christopher Bongo. O lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Fajardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Yan ang pahayag ni Senator Christopher Bongo sa pagdinig. Bombo Dennis, Bombo Victor, pinakita nga rin sa pagdinig kanina yung naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng bansa sa International Criminal Court. Kinumpirma naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi nga nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa International Criminal Court. Bagamat hindi na miyembro ang bansa at wala na itong jurisdiction dito sa Pilipinas, iginit ni Remulla na kabilang tayo sa mga bansang guided ng International Humanitarian Law at ang batas na ito ay ang sinusunod sa kaso ni Duterte. Base raw sa kanyang pagkakaunawa, ang International Criminal Court ay tinatag upang habulin ang individual na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. It is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country, but over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law. That is a universal value being held by the whole world today, that people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law.
International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world, Your Honor. Bombo Dennis, Bombo Victor, yan nga ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Bombo Dennis, naging maanghang nga ang palitan ng mga pahayag nitong si Senadora Amy Marcos at Justice Secretary Boying Remulla. Sabi kasi ni Marcos, tila nagbago raw kasi ang tono ni Pangulong Marcos o marahil bumaliktad ang Pangulo kaugnay nga dun sa desisyon na hindi papasukin yung International Criminal Court dito sa Pilipinas kasi nga walang jurisdiction, at sabi daw kasi ng Pangulo noon, hindi nga makikipagtulungan ang gobyerno ng bansa sa ICC. Ngunit sabi ni Remulla, marahil nagbago, ngunit hindi niya raw pwedeng sabihin yung state of mind ni Pangulong Marcos, at dagdag niya, bilang tao, lahat daw tayo pwedeng magbago ang pag-iisip. At paulit-ulit, Bombo Dennis, dito sa pagdinig na biglang lumambot daw ang gobyerno ng bansa kaugnay nga dito sa desisyon sa International Criminal Court sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating dyan sa planning at kung na-establish Bombo Dennis, wala pa tayo sa punto na yan dahil ang medyo mainit-init pa yung yung diskusyon kaugnay nga dito sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang patuloy nating antabayanan, at nagsalita na rin kasi itong si National Security Council Advisor Eduardo Año. Natanong din kasi itong si Año na marami daw kasi nagsasabi na siya raw ang dahilan kung bakit nagbago ang isipan ng administrasyong Marcos sa pagpapapasok ng International Criminal Court. At sabi ni Año, walang basis daw yung ganitong klaseng aligasyon sapagkat ang ito legal na usapan at hindi raw sila nasa lens lang daw sila ng national security, at gayon din wala rin daw silang namomonitor na pumasok na International Criminal Court investigation nung panahon nung nakaraang taon, Bombo Dennis, at nabuksan din kasi yung talakayan niya na nung nakaraang taon daw ay may usap-usapan na yun nga pinapasok yung International Criminal, at binigyan linaw nga nito ni Año na wala silang na-monitor na pumasok na ICC investigation noong nakaraang taon. So tutugay-gayan natin, Bombo Dennis, kung yung development nitong investigation ni Senadora Amy Marcos kaugnay nga sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, Bombo Dennis.